Ang monitoring namin and dun sa research na ginagawa namin, parang sila yung mga nagsimula ng Pogo Hub dito, no? Mga Pogo operations dito. Although they started small during 2017, nagtayo sila ng mga maliliit na yan dun sa mga golf courses dito sa Pilipinas. Boss ng lahat ng Pogo boss sa Pilipinas. Ganito inilarawan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Lin Zunhan alias Ludong na naaresto ng mga otoridad sa Biñan, Laguna noong Huwebes ng gabi. Sa investigasyon ng PAOK, si Ludong umano ang nagsimula ng illegal Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub sa Region 1, 3, 4, Visayas at Mindanao nang dumating siya sa Pilipinas noong 2016. Siya rin umano ang nag-set up ng network ng scam farms na itinatago sa likod ng mga legal na negosyo sa iba't ibang lugar. Nag-ooperate umano siya gamit ang ilang alias, ngunit madalas niyang ginagamit ang pangalang Ludong bilang legal identity at impormasyon sa passport. Sa Central Luzon, iniuugnay siya sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga na sinasabing pinaka-notorious sa lahat ng illegal Pogo hubs sa bansa. Konektado din umano siya sa Hongsheng at Sunyuan Technology sa Tarlac at may ino-operate pang ibang kumpanya sa Ilocos Sur, Laguna, Central Visayas at Metro Manila. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, matagal nang minamanmanan ng mga otoridad si Ludong at kagabi nagbunga ang ilang buwan nilang trabaho nang masakote ang umano'y Pogo boss sa isang subdivision sa Biñan, Laguna. Inaresto siya sa bisa ng mission orders mula sa Bureau of Immigration. Nahuli rin sa operasyon ng 12 Chinese nationals at 9 na Pilipino na ang karamihan ay mga bodyguard umano ni Ludong. May info kami na merong isa sa mga bodyguards niya na former uniform personnel. We just don't know kung whether PNP siya or AFP. May nakuhang 3 baril mula sa sinasabing bodyguard ni Ludong. Ayon sa PAOK, matindi ang security nito batay sa mga sasakyang nakumpiska na pang super VIP umano ang level. Kasama sa mga sasakyan ng isang Escalade model na hindi kayang tablan kahit paputukan ng matataas na kalibre ng armas. Sabihin, mataas ang threat sa kanya. Yun ang pakiramdam niya, mataas ang threat sa kanya. Tsaka, kahit saan na siya makarating nito, kahit upakan mo siya, mabaril mo siya, tuloy-tuloy lang yan. Hindi. Sasagasaan lang kayo kung checkpoint kayo o nakaharang kayo. So ready siya. Ayon sa PAOK, 3 ang sasakyang nakumpiska mula kay Ludong. Itong 2 na ito, mga high-end at bulletproof na tinatayang nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Bukod sa lawak ng galamay ni Ludong, inaalam na rin ng PAOK kung may kaugnayan ito kay dismissed Mayor Alice Go at sa Pogo Hub sa Bamban. Duda ng ahensya, isa si Ludong sa mga taong pinoprotektahan ni Alice Go dahil sa pag-iwas nito kapag tinatanong sa Senate hearings. Every hearing kasi ma-attend ako, no? And never na binanggit niya itong si Boss Boga or itong si Lin Zunhan. Hindi niya binanggit ito. Ang binabanggit niya yung 3 wala na dito eh. Yun sila Xian Ji, binabanggit niya yan sila Wang Ziyang, binabanggit niya yan si Duan Renwu. Ano? Mga wala na dito yan eh, nasa abroad na yan eh. Nasa Singapore, nasa Hong Kong and Taiwan. Wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ni Alice Go hinggil sa aligasyong ito. Nauna nang sinampahan ng reklamong qualified trafficking si Lin Zunhan alias Ludong at Boss Boga sa Department of Justice kasama si Alice Go at marami pang iba. Sa kasalukuyan, nasa detention facility sa Pasay City si Ludong at mga kasamahan nito at nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings para sa immigration violation. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.